Si Arkidukesa Marie Louise ay anak ni Francisco II, ang unang emperador ng Austria. Ginamit siya sa magulong politika ng Pransya noong panahon ni Napoleon dahil sa kanyang posisyon kaya naging pangalawang ginang Bonaparte siya. Tatalakayin natin kung paano nabuo ang kasal nila, kung ano ang naging pagsasama nila at kung ano ang nangyari sa kanya matapos si Napoleon. Samahan ninyo ako habang ating kinutuklas ang kanyang kwento. Si Archduchess Marie Louise ay pinanganak noong ika-12 ng Disyembre 1771. Ang kanyang ama ay si Archduke Francis, tagapagmana ng sambahayan ng Habsburg. Kasama dito ang pagiging pinuno ng Austria at mga teritoryo nito sa Hungary, Poland, Bohemia at malaking bahagi ng Balkans. Kasamang posisyon bilang banal na Romanong emperador na naging halos na mamanang titulo ng mga Habsburg pagsapit ng huling ika-18 siglo. 7 buwan matapos ipanganak si Marie Louise, namatay ang kanyang lolo na si Leopold II at humalili sa kanya si Francis II bilang pinuno ng isa sa pinakamakapangyarihang estado sa Europa. Ina ni Marie Louise si Maria Teresa ng Nápoles at Sicilia. Sila ni Francis ay nagkaroon ng maraming anak, kabilang ang 2 anak na lalaki na nabuhay hanggang dekada 1870 at 70, kaya't hindi talaga malamang na si Marie Louise ang mamumuno sa Austria. Gayunpaman, siya ang panganay na anak ni na Francis at Maria Teresa at dahil dito, isa siya sa pinakamahalagang anak ng maharlikang pamilya sa Europa. Pinalaki si Marie Louise ayon sa tradisyon ng mga anak na maharlikang pamilya noong panahong premoderno. Ibig sabihin mula pagkabata, pinalaki siya sa sarili niyang sambahayan ng Pranses na tagapang-alaga niyang si Marie Victoire de Folliot de Crenville kasama ang ilang tauhan. Ang kanyang kabataan ay ginugol sa gitna ng digmaang lumalaganap sa buong Europa. Noong 1789 nagsimula ang Rebolusyong Pranses na sa huli ay nagdulot ng pagkakakulong kay Haring Louis XVI at Reyna Marie Antoinette, isang prinsesang Austriano na siyang tiyahin sa tuhod ni Marie Louise. Bilang pagtatanggol kay Marie Antoinette, nakipagdigmaan ang Austria sa Pransya noong 1772 at paminsan-minsang nakidigma sa mga Pranses sa malaking bahagi ng sumunod na 25 taon. Karaniwan natatalo sila ng sunod-sunod sa kamay ni Napoleon Bonaparte na noong 1776 ay umangat bilang general ng Pransya matapos talunin ng mga Austrian sa frente sa Italia ng mga digmang revolusyonaryo at pagkatapos ay naging unang konsul noong 1779 at emperador ng mga Pranses noong 1804. Ang mga taon ng kabataan ni Marie Louise ay puno ng trahedya. Noong huling bahagi ng 1805 sa digmaan ng ikatlong koalisyon, sunod-sunod na tagumpay ang nakuha ni Napoleon laban sa mga Austrian sa gitnang Europa at noong Nobyembre nasakop niya ang Vienna. Tumakas na sina Marie Louise, pamilya niya at ang imperial na pamahalaan mula sa kabisera bago pa man. Sa mga sumunod na linggo, napilitan ng kanyang ama pumirma sa isa na namang nakahihiyang kasunduan sa mga Pranses na nagsuko ng panibagong teritoryo sa lumalaking imperyo ni Napoleon. Upang lalo pang palalain ang sitwasyon, noong tagsibol ng 1807 namatay ang ina ni Marie Louise sa edad na 34 lamang dahil sa maagang panganganak matapos magkaroon ng pleuritis na dulot ng tuberculosis. Noong tagsibol ng 1809 nagpasya ang ama ni Marie Louise at ang kanyang pamahalaan na muling labanan si Napoleon at ang mga Pranses sa digmaan ng ika-5 koalisyon. Ngunit nauwi ito sa panibagong malagim na pagkatalo at muling sinakop ng mga Pranses ang Vienna sa pangalawang beses sa loob ng 4 na taon. Isa pang mapaminsalang kasunduang pangkapayapaan ang nagdulot ng pagkawala ng teritoryo sa Austria. Gayunpaman, hindi ito kasing lala ng ginawa ni Napoleon sa ibang estado. Noong 1807 pinilit niya ang Prussia na pumirma sa kasunduan ng Tilsit na nag-alis sa karamihan ng silangang teritoryo nito at lumika ng Dukado ng Warsaw bilang estadong sakop ng Pransya sa Poland. Si Marie Louise ang naging sentro ng mga negosasyon na nagpaunti ng pinsala sa Austria noong 1809. Habang pinag-uusapan ang kasunduan sa Schönbrunn ng Pransya at Austria noong 1809 si Marie Louise ay halos 18 taong gulang na. Kasabay nito, hinahanap ni Napoleon ang paraan para hiwalayan ang asawa at magpakasal ulit. Ito ay dahil sa hindi nagkaroon ng anak sina Napoleon at Josephine de Beauharnais, kaya sa loob ng maraming taon, inakala ni Napoleon na siya ang baog kahit may 2 anak na si Josephine sa unang asawa.
Nang ipinanganak ng krida niya ang kanilang anak na lalaki noong 1800 at 6 na patunayan ni Napoleon na kaya niyang magkaanak. Dahil tapos na ang kakayahan ni Josephine magkaanak sa edad na mga 45, napilitan si Napoleon na magpakasal muli para masiguro ang kanyang angkan. Sinuportahan ng mga Austrian ang alok ng kasal kahit higit doble ang edad ni Napoleon sa kanya. Magdudulot ito ng mas maluwag na kasunduan sa kapayapaan at magpapatibay ng alyansa sa Pranses na paulit-ulit na tinalo ang mga Austrian sa nakaraang 15 taon. Pagkatapos magkasundo sa mga pangunahing bahagi ng kasunduan, bumalik si Napoleon sa Pransya at ilang linggo matapos ay sinabi niya sa unang asawa na kailangan niya itong hiwalayan. Malapit pa rin sina Josephine at siya, ngunit matapos magkasundo sa diborsyo, ikinasal sina Marie-Louise at Napoleon sa pamamagitan ng proxy noong Marso 11, 1810. Dahil dito, naging emperatrice ng mga Pranses at reyna ng Italya si Marie-Louise. Naganap ang formal na kasal sa Paris sa unang bahagi ng Abril nang dumating ang 19 anyos na emperatrice para gampanan ng tungkulin sa tabi ng kanyang 40 anyos na asawa. Kahit magkaibang edad, naging matagumpay ang kasal ni Marie-Louise at Napoleon. Labis ang pagmamahal ni Bonaparte sa kanya at lalo pa itong lumalim nang malaman niya noong taglagas ng 1,811 taon at kalahati matapos silang ikasal na siya'y nagdadalang tao. Noong ika-20 ng Marso 1811 dumating ang tagapagmanang matagal niyang hinintay nang isilang ang isang batang lalaki. Pinanggalanan nila siyang Napoleon François Charles Joseph, Prinsipe Imperial ng Pransya. Sumulat si Marie-Louise sa ama niya, ipinagtanggol na ang asawa niya ay hindi naunawaan at mas dakilang pinuno kaysa sa tingin ng mga Austriano. Sa ilang panahon, nagbunga rin ang unyon ng magandang ugnayan ng Paris at Vienna. Bagamat agad nakaroon ng tagapagmanang anak sina Marie-Louise at Napoleon, makalipas ang ilang taon ay wala ng imperyo na may papamana kay Prinsipe Napoleon. Noong tag-init ng 1812 bilang tugon sa inaakala niyang katigasan ng ulo ni Tsar Alexander ang Una sa pagtangging magpatupad ng pagharang sa kalakalan laban sa Britain, sinalakay ni Napoleon ang Russia, ang tanging malaking kapangyarihan sa kontinente ng Europa na hindi niya tuluyang natalo sa mga digmaan noong siglong 19. Isa itong mapaminsalang desisyon. Nagkasakit at kinapos sa supply ang kanyang mga hukbo habang nagmamartsa sa Russia at pagkatapos ay umatras lang ang mga Ruso mula sa Moscow at sinunog ang lungsod bago sila umalis. Sa pagdating ng taglamig, tumangi si Alexander makipag-usap sa mga Pranses kaya napilitang tumakas si Bonaparte pabalik ng Poland. Malaki ang pinsalang tinamo ng kanyang hukbo. Nakakatawang isipin, sumulat si Napoleon kay Marie-Louise mula sa Moscow na pinupuri ang magandang panahon ng huling taglagas doon noong Oktubre 1812. Pagbalik niya sa Paris noong Disyembre matapos ang mabilis na biyahe mula Poland, nakipagkita siya kay Marie-Louise. Hinimok niya itong sumulat sa ama sa Vienna para idiin ang pangangailangang panatilihin ng alyansa niya sa Pransya. Ginawa ito ng emperatrice, ngunit sa Vienna ay nagbago na ang ihip ng hangin at sa paglipas ng 1813, nagpa siyang pamahalaang Austriano na sumali sa bagong alyansa laban sa Pransya. Sa susunod na taon, bumagsak ang imperyo ni Napoleon nang pumasok ang mga Ruso, Austriano at Prusiano sa Pransya at lumapit sa Paris. Noong tagsibol ng 1814 siya ay nagbitiw sa trono. Nahulog si Marie-Louise sa mahirap na kalagayan dahil sa mga pangyayaring ito. Ang kanyang asawa ay pinuno ng isang panig sa digmaan ng ika-6 na koalisyon at ang kanyang ama ay pinuno rin ng kontra-Pranses na koalisyon. Nahati ang kanyang katapatan dahil dito habang kailangan din niyang alagaan ang kapakanan ng kanyang anak na lalaki. Laking gulat niya nang hindi lang mapatalsik si Napoleon kundi ipinatapon pa sa isla ng Elba sa Mediterranean. Gayunpaman, personal siyang binigyang kabayaran sa paggawad sa kanya ng titulong Dukesa ng Parma, Piacenza at Guastalla sa Italya. Si Napoleon na kilala ng lahat ay bumalik sa Pransya mula sa Elba noong tagsibol ng 1814 at muling nakuha ang kapangyarihan bago ito muling nawala sa loob lamang ng wala pang 3 buwan matapos siyang matalo sa kilalang labanan sa Waterloo. Pagkatapos noon, ipinatapon siya sa isla ng St. Helena sa South Atlantic, libu-libong kilometro ang layo sa mga kontinente.
Mananatili siya roon hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1821. Hindi sila nagdiborsiyo ni Mary Louise kaya nanatili siyang kasal kay Napoleon hanggang sa pagkamatay nito. Gayunpaman, sa papel na lamang ang kasal na yon. 6 na taon siyang nanirahan dun at hindi sila nagpalitan ng sulat. Mabilis na nakausad si Marie-Louise. Bago bumalik si Napoleon sa Pransya noong 1800 at 15 nagkaroon na siya ng relasyon kay Conde Adam Albert von Nienberg. Isang mababang ranggong maharlika na itinalaga ng pamahalaang Austriano para tiyaking hindi sasama si Marie-Louise kay Napoleon sa Elba. Si von Nienberg ay isang veteranong sundalo na nawala ang kanang mata noong unang bahagi ng mga digmaang revolusyonaryo ng Pransya at higit 15 taon ang tanda sa kanya. Agad naging sexual ang kanilang relasyon, nagdulot ito ng iskandalo sa lipunang Pranses at Austriano nang malaman ng publiko. Matapos ang digmaan, nagtungo sina Marie-Louise at ang kasintahan niya sa Italia para siya'y maging duksa ng Parma. Doon ay nagkaroon sila ng ilang mga anak, 2 sa kanila, si Albertine na ipinanganak noong 1817 at si William Albert na ipinanganak noong 1819 ang nakaligtas sa pagkabata at nabuhay ng matagal. Gayunpaman, si Napoleon Jr. ay wala sa Italia. Naiwan siya sa Vienna nang umalis ang ina papuntang Italia. Sa malaking bahagi ng pamahalaan, masisiguro nila na siya ay lumaki bilang isang prinsipe ng Austria na ang katapatan ay para sa Austria at hindi sa Pransya at sa pamana ng kanyang ama. Samantala, noong 1821 nang matanggap ang balita tungkol sa pagkamatay ni Napoleon sa St. Helena, sa wakas ay nagpakasal na sina Marie-Louise at Conde von Nienberg. Naranasan ni Marie-Louise ang sunod-sunod na mga pagsubok simula pa noong unang bahagi ng dekada 1820. Noong 1823 ang kanyang anak na si Matilde na isinilang niya ilang buwan pa lang ang nakalilipas ay namatay noong sanggol pa lamang. Noong unang bahagi ng tagsibol 1829 namatay ang kanyang pangalawang asawa sa pagpalya ng puso sa edad na nasa kalagitnaan ng 50. Pinalala pa ang sitwasyon dahil hindi siya pinayagang magluksa ng hayagan ng pamahalaang Austriano dahil ang kasal niya sa Conde ay isang kasal na hindi magkapantay ang katayuang panlipunan. Ibig sabihin, itinuring na nag-asawa siya ng mas mababa sa kanyang katayuang panlipunan. Sa wakas, noong 1832 ang kanyang panganay na anak, si Napoleon Jr. ay namatay sa Austria sa edad na 21 lamang matapos magkasakit ng pulmonya at pagkatapos ay tuberculosis sa mga nakaraang buwan. Bago mamatay si Napoleon Jr., nagkaroon ng sunod-sunod na pag-aalsa sa iba't ibang estado na bumubuo sa Italia noong unang kalahati ng ika-19 na siglo. Isa rito ay naganap sa Dukado ng Parma at naging seryoso kaya napilitan sina Marie-Louise at ang pamahalaan na tumakas noong Pebrero 1831. Ang pag-alsa ay tuluyang napigil at pinatawad ni Marie-Louise ang marami sa mga nag-alsa. Bilang tugon, nagpadala si punong ministro ng Austria na si Clemens von Metternich ng bagong Grand Chamberlain sa Prinsipalidad ng Italia upang pamunuan ang pamahalaan doon. Si Charles René de Bombeles ay isang maharlikang Pranses na lumipat sa Austria noong mga digmaang Napoleoniko. Siya at si Marie-Louise ay agad na nagkaroon ng ugnayang romantiko at noong Pebrero 1834 ay pinakasalan niya siya. Ito ang kanyang huling at ikatlong kasal. Tahimik na namuno si Marie-Louise sa Parma sa huling bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ito ay panahon ng lumalaking pagkabahala sa peninsula dahil ang nasyonalismong lumalaganap sa Europa ay nagudyok sa marami sa Italia na manawagan ng pagkakaisa mula sa hiwa-hiwalay na prinsipalidad tulad ng Parma. At para sa mga Austrian Habsburg tulad ni Marie-Louise na mapaalis mula sa peninsula. Noong 1848 ito ay nagbunga ng unang pag-usbong ng Risorgimento na nagdala sa ganap na pagkakaisa ng Italia sa unang bahagi ng dekada 1860 bagamat hindi na inabutan ni Marie-Louise ang karahasang kaugnay nito. Noong unang bahagi ng Disyembre 1847, nagkasakit siya at lumala ang kanyang kalagayan sa sumunod na linggo na pinaniniwala ang dulot ng pleurisy. Noong Disyembre, 17 siya ay nagsuka, nawala ng malay at hindi na nagising. Siya ay 56 na taong gulang. Ang kanyang labi ay ibinalik sa Vienna kung saan siya inilibing sa Imperial Crypt bilang isang arkidukesa ng sambahayan ng Habsburg. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Emperatrice Marie-Louise. Sana ay naging interesante ito para sa inyo.
Ipaalam niyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung meron pa kayong ibang suhestiyon, siguraduhin ding ilagay ang mga iyon sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe at naka-on ang notifications nyo para agad nyong makita ang mga upload ko. Hanggang dito muna, magkita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!